Mampanig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating Badong Aratiles Vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ayon po sa tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo na si kapatid na Edwil Sabala, kahit po makulong si Senator Marcoleta, hindi po sila titigil. Saan po sila hindi titigil? Hindi po sila titigil sa paghahanap ng hustisya sa mga katarungan sa mga kababayan nating ninakawan. Yan. Alam po ninyo, marami po nagsabi na tapos na yung laban ng iglesia. Nagsisimula pa lang po. Ito sa mga pahayag po na to. At saka isa lang po ang ginawa ng administrasyong ito, no? Dati po ang iglesia, non-political po yan, hindi po nakikialam sa politika. Ngayon, ginawa nyo lang pong political, no? Ako po, from the outside, nakikita ko po na naninindigan na po kasi ang Iglesia ni Cristo po, katulad ng inuulit-ulit natin dito, ay ito po ay mga relihiyon na palasunod sa kanilang pamunuan at hindi po tumahilig magwelga, sumali sa union, etc. No? Kaya nakakagulat po na ang Iglesia ni Cristo na ang namumuno ngayon ng malalawak na rally laban po sa mga katiwalian sa gobyerno. Okay, pag-usapan din po natin ito pong si Robin Hood Padilla. Dahil po siya po, no? Si Robin Hood Padilla po ay pinalalabas po nila na may obstruction of justice dahil pinatakas daw po niya si Senator Bato. Ito po ang mahiwagang tanong ni Senator Robin Hood Padilla. Kung pinagbigyan po ba ni Putin ang pag-imbita ni President BBM sa kanya na dumalaw sa Pilipinas, ipapahuli niya rin ba sa ICC si President Putin ng Russia? Oh. Yan po yun eh. Yan po ang mga paglilingkod natin at iba pang balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Una muna, congratulations sa aking misis sa kanyang 30th nga. Awardee po siya 30th year in service. 30 taon na po sa DepEd ang aking misis. Antindi, no? Wala pong ibang pinasukan ng misis ko kundi DepEd lang eh. Pagka teacher 6 po ang misis ko. Okay. May gusto lang po ako kasi meron po rito wag na natin banggitin ng kanyang pangalan, baka ikasikat niya pa. Ito po ay relatively isang iglesia relatively obviously na isang INC, no? Okay. Sabi po niya, nag-message siya sa akin. Marami po nagme-message sa akin, minsan nagchatsamba ang kumabuksan. Actually, magaganda po mga message ng iba. Yung iba naman, mumurahin ka lang. Kaya ayoko po nagbubukas kasi, syempre, minsan pagbabantaan ka lang. Nakakatsamba tayo minsan. May parang ugali ko na sa isang araw, nagbubukas ako. Sa libo-libo po nagme-mensahe sa akin. Pasensya na po kayo. Libo po nagme-mensahe na sa akin. Natambakan na po ko. Hindi ko po, lalo na po kung hindi ko po friend, para po maiwasan yung aking makaiwas tayo sa problemang mental. Alagaan natin yung mental health. Di po ako nagbubukas ng mga hindi ko kilala. So pero nakakatsamba po ako ng isang mga message na yung tsumatsamba lang sila ng message, alam niyo yun. Tapos nababasa ko, maganda to . So sabi niya, bakit kaya parang wala man lang tumutulong na ibang politiko na ipagtanggol si Senator Marcoleta?
yung mga natulungan ng INC sa eleksyon. Oo nga, no? Ang dami pong politiko na tinulungan ng INC sa eleksyon. Bakit kaya hindi man lang nila tulungan ngayon si Senator Marcoleta? Okay. Marami siyang sinabi pero namimili lang po ako. Marami sinuporta ng INC na nanalo kaya kung maramdaman sila ay baka maisalba si Senator Marcoleta. Ayan. Pasalamat ng gobyernong to dahil masunurin ng INC sa pamamahala kasi kung tewarik ang utak namin at susundin ang aming emisyon sa dami namin baka sinugod na Malacanang. Okay. Yun yung point no? Yun yung point na kasi ito parang ang sakit po sa INC kasi hindi po sila talagang political. Marami pong DDS na INC. Pero hindi po nila ginagamit yung kanilang reliyon bilang DDS. DDS sila dahil naniniwala sila kay Duterte. Pero hindi po nila isinisingit yung INC kami. Hindi, wala pong ganun. Pero ngayon po na yung mismong pamunuan nila, yung pahayag na suportahan si Senator Marcoleta, ibang usapan na di ba? Okay, tama yun Pero alam nyo po, bilang naranasan po namin yan yung nararanasan nyo ngayon kay BP Sara at saka kay Tatay Digong. Naranasan po namin na pagtaksilan kami ng mga inaakala naming kakampi namin, no? Yung pinanalo po ni BP Sara, ito po talaga direkta. Sasabihin natin, si BP Sara po nagpanalo kay BBM. Yung nagpanalo po kay BP Sara, no? Pinagtaksilan po yung pamilya nila. Yun po ang nagpakulong sa tatay niya at yun naman po ang ngayon nag-uusig kay BP Sara. Kaya talagang yung nararamdaman nyo, kasi marami po sa INC hindi talaga political Yung nararamdaman nyo ngayon, ramdam na ramdam namin yung pagkadurog ng puso namin nung sa mga hindi DDS na INC yan yung naramdaman po namin nung pinakulong si Tatay Digong, yung unti-unting dinudurog yung pagkatao ni BP Sara. Ganyan po ang gobyernong ito, no? Wala po silang konsepto ng anong tawag doon, yung utang na loob. Wala po 'yun Alam nyo, sabi ng iba masama daw isa raw sa masamang kaugalian ng mga Pilipino yung utang na loob. Ako hindi po. Yung utang na loob sa akin isang maganda pong yan. Huwag ka lang maniningil. Ibig sabihin, tumanaw ka ng utang na loob pero huwag mo singilin. O may utang na loob, yun po ang masama. Pag naningil ka ng utang na loob. Pero yung nagkukusa po, yung may utang na loob, yun di ba? Nung kayong mga politiko, nakapila kayo lagi sa Iglesia ni Cristo tuwing mag-eleksyon. Ngayon, kailangan ng suporta ano po bang masama sa pinaglalaban ni Senator Marcoleta? Hindi po ba? Okay, ngayon po nagpahayag po. Alam na natin na may kaso na po si Senator Marcoleta. Pero nagpahayag po ngayon ang pinunong hindi pala, INC spokesperson. Ito po ang sinabi ni kapatid na Edwil Zabala, hindi kami titigil. Ito ang naging mensahe ni INC spokesperson Brother Edwil Zabala matapos masampahan ng kasong plunder si Senator Rodante Marcoleta. Yan. Ayon kay Zabala, mananatili umano ang paninindigan ng Iglesia ni Cristo, pagpapatuloy ang panawagan para sa transparency, accountability, justice at peace. Kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta, hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Ayan po. Dagdag pa niya, gusto nilang ipaalam ng Iglesia ni Cristo na ang selective justice ay injustice.
Yung selective justice po na ginagawa ngayon ng ating pamahalaan, yan po ay isang injustice, kawalan po ng hustisya. At hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating kababayan. Na mahinga lang po, o hindi ko alam kung ano ang termino nila dyan. Pwedeng na mahinga o pwedeng magpaplano sila ng siguro. Kasi biglaan lang po yun. Nagkabiglaan lang lahat eh. Bugso siguro ng damdamin na sinabi, pinagmalaki na ipapakulong si Senator Marcoleta. Ilang araw na po nating dinidiscuss po yan. Yung selective justice na yan. Sa madaling salita po, ganito lang yung selective, no? Kaya selective. Kasi yung ibinibintang ninyo kay Marcoleta, ginawa rin po yan. Wala pong masama sa ginawa ni Senator Marcoleta. Biktima si BP Sara ng selective justice, ginamit po yung confidential fund. Pero yung mga ibang may confidential fund, hindi po dinimanda. Hindi po kinalkal yung kanilang confidential fund dahil confidential nga. Si BP Sara kinalkal, kinasuhan si BP Sara dahil sa confidential fund. At yan po, selective justice. Ito naman po, si Senator Marcoleta, alam po ng lahat na yung 75 million ay isang campaign donation ng mga tao. Hindi po isang tao lang yan. Campaign donation. No? Okay. Sa madaling salita, lahat po, as in nilalahot ko po, lahat po ng politiko may campaign donation. Bakit siningil out ninyo? Nakasuhan sa campaign donation si Senator Marcoleta at plunder agad. Non-bailable agad. Kasi wala kayong makita na pagnanakaw. Wala kayong makita na ikakaso nyo kay Marcoleta. 'Di ba? Gustong-gusto nyo kasuhan si Marcoleta dahil alam nyo ng tinik sa inyo si Marcoleta, pero wala po, no? Wala pong kayong makitang ikakaso sa kanya, kaya yung campaign contribution na lang. Okay, may magandang sagot po riyan kasi isa po sa kinasuhan itong si Mike Defensor. Napaliwanag na po natin yung sinabi ni Senator Marcoleta paulit-ulit na. Ngayon naman po yung sinabi ni Mike Defensor para maiba naman po yung anggulo ng ating pagdidiscuss dito sa plunder na to. Sabi ni Mike Defensor, the filing of plunder case against me and Senator Marcoleta before the Sandigan Bayan raises one fundamental question. Ano na ba talaga ang pamantayan ng batas ngayon? The accusation is anchored on campaign donations. Yet, there was no government fund involved. Nothing was stolen from public treasury. No favor was requested, promised, or given in exchange for any donation. Ito po, kaya tanong niya, paano magiging plunder yun? Wala pong money, government money involved. Wala pong ninakaw na pera, no? Mula po sa kaban ng taong bayan, kaban ng bayan. Wala pong public money, hindi po galing yan sa gobyerno, wala rin po ninakaw sa kaban ng bayan. Okay. Wala rin po yung mga nag-donate po, campaign donation, wala rin po silang hininging pabor. At wala rin po silang, hindi rin po sila pinangakuan ni Senator Marcoleta na pag etong binigay nyo, bibigyan ko kayo ng kung ano man yung pabor na gusto nyo. Wala po lahat. Ang tanong, paano naging plunder yon? Sabi ni Mike Defensor. Di ba? Ang linaw eh. Nilinaw niya po, eto yung plunder. Paulit-ulit na tayo dyan sa plunder na yan. Kinakailangan, mayroong kang ikaw, para ka matawag na plunder, nagnakaw ka sa pamahalaan ng 50 million pataas or ikaw ay naka-acquire sa pamamagitan ng kickback. Kasi pwedeng sa illegal na paraan. Nakakuha ka ng 50 million pataas sa pamamagitan ng illegal na paraan. Halimbawa, illegal na sugal.
O, illegal na droga. Wala ngang public money dyan. So una, nagnakaw ka sa pamahalaan ng mahigit 50 million. Plunder yun. Pwede naman kahit walang public money kung ikaw ay naka-acquire ng ill-gotten wealth sa masamang paraan. Kickback. O, nanghingi ka ng kickback sa mga illegal na gawain. Halimbawa, illegal logging, illegal mining, may kickback ka. O, 50 million pataas, plunder. O yan, direktahin na natin. Sa bagay kasi yung flood control, pasok siya ron sa una eh. Public money yun eh. Humingi ka ng kickback, ninanakawan mo yung gobyerno. So pasok na yun sa una. Yung mga hindi pasok sa gobyerno, illegal na gawain, illegal na wedding, katulad nung kay Erap, illegal na pasugal, mga online gaming, isabong na bawal na yung isabong pero nagpapaisabong ka, yun po, plunder din yun. Pero wala nun si Marcoleta eh, campaign donation eh. Tuloy natin yung sinasabi ni Mike Defensor. If this is now the legal theory being advanced, then it must be applied equally to everyone. Kung ito po, yung pagka-campaign donation, ay yan po ay bawal na. Dapat lahat. Public records, ito binulgar ni Mike Defensor. Ito raw po ay public records. Public records show that Anton Lagdameo Jr. donated 247 million. Mel Robles donated 30 million. And Francisco Chu Laurel Jr. donated 30 million to the campaign of President Bongbong Marcos. All three were subsequently appointed to senior government positions. Tignan nyo. Kung meron dapat na managot, kung dapat pong silipin nyo po yung nagbigay ng campaign contribution kay BBM. Bakit po? Mas malalaki. Yung binigay nila, si Lagdameo, 247 million ang campaign donation niya. Kung sa laki po at 30 million si Mel Robles, isa pa po, sa usapin naman po na nabigyan ba sila ng pabor? May posisyon po sila sa gobyerno ngayon eh. Imagine niyo, nagbigay ka ng campaign contribution na malaki, tapos binigyan ka ng posisyon. Yung isa, Department of Agriculture. Yung isa, PCSO. Salamat, Mel. Salamat, Mel. Di ba? At si Lagdameo. Uy, ang daming posisyon yan. Pati sa BARM, yan yung inaangal ng mga taga-BARM, di ba? Ang point lang, bakit si Marcoleta na nagbigay ng campaign contribution at walang hiningi yung mga nagbigay, bakit hindi nyo sinasabi ni si Mike Defensor ay nanghingi ng pabor kay Marcoleta? Walang binigay si Marcoleta. Wala kayo masasabi. Ito po, simpleng-simple. Nagbigay ako na, sino po ang may mali siya sa pagbibigay sa tingin nyo? Yung tumanggap ng posisyon? O yung si Marcoleta na wala sila nahita? Ano nahita ni Mike Defensor na nagbigay siya ng campaign contribution kay Marcoleta? Kaya po tinatawag na selective justice. Namimili lang kayo. Okay. Tuloy natin Sabi pa niya all three were subsequently appointed to senior government positions. Tuloy natin yung sinasabi nito ni Mike Defensor. I'm not saying it's illegal. I'm just stating a fact. Yan po ay isang facts. Fact po yan. Hindi po yan na haka-haka. So sa makatwid, nasa public record po yan, nagbigay sila ng donasyon, naging cabinet official po sila. Kung kayo po ang titingin ng may kasalanan, sino po ang may mas nilalabag doon?
Yung nagbigay ka ng donasyon at tumanggap ka ng pwesto? O yung nagbigay ka ng donasyon dahil kaibigan mo, wala ka nahita? Ano po binibintang nyo na nakuha nila Mike Defensor at ng iba pang hindi pinapangalanan na nagbigay ng donasyon kay Marcoleta? Ano sa tingin nyo ang nahita nila kay Marcoleta? Problema. Kasi pinag-iinitan si Marcoleta, damay sila. Kaso, yan ang nahita nila sa pagdodonate nila ng campaign donation. Kaso po. Imagine ninyo, yung mga kakampi ni BBM, nagbigay ng campaign donation, nagkaroon ng pwesto sa gobyerno. May nahita sila. Eto po nagbigay kay Marcoleta ng campaign donation, kaso po ang nahita nila. Okay. If campaign donations are now being used as the basis for a plunder case, then these circumstances deserve at least the same level of scrutiny and investigation. The law cannot have one standard for political opponents and another standard for political allies. Hindi po pwede na yung batas nyo, ginawa nyo na kay BP Sara yan eh. Si BP Sara, kinasuhan nyo dahil meron siyang confidential fund. Pero yung ibang may confidential fund, hindi nyo inimbestigahan. Ni hindi kayo nagkunwari, walang pagkukunwari. Sino pa may pinakamalaking confidential fund? Si BBM. Inimbestigahan man lang kahit ba na mga nagpupusturang kalaban ni BBM, yung mga makabayan black? Hindi. Ni hindi po nila pinagtangkang imbestigahan. Bakit po double standard? Yun lang yung tanong eh. Campaign donation. May campaign donation din po si BBM at ang ibang lahat ng politiko. May campaign donation. Bakit po si Marcoleta lang po yung uusigin ninyo, bubusisiin ninyo yung campaign donation at pasasamain ninyo? Gagawin pa nyong plunder. That is not equal justice. That is selective justice. Yan po yung meaning naman ni Mike Defensor ng selective justice. I will face these charges before the proper courts because I know the truth is on our side. I have nothing to hide and nothing to fear. Yan po ang side po ni Mike Defensor. Nothing to hide, nothing to fear. Okay. Kaya pinapalagan po ito ng Iglesia ni Cristo. Bakit po? Ito pa isa. Ang dami pong nililitis, ang dami pong pinagbibintangan na nakatanggap ng maleta. Bakit po sila hindi nasasampahan? Ang ganda ng paliwanag ng hindi bayarang si Arnold Clavio. Kasi si Marcoleta daw umamin ng kanyang kasalanan. Yung mga ibang sinampahan daw, yung mga ibang suspect ng pagnanakaw kahit mas malaki yung perang pinag-uusapan, hindi raw sila umamin. Ganun pala yun. Ang husay mo naman, Arnold Clavio, hindi ka talaga bayaran. Ganun pala yun. Pag hindi ka umamin, wala kang kaso. Katwiran yan. Mapapamura ka na lang eh. Hype ka. Hype ka, Arnold. Umamin daw kasi si Marcoleta. Taklesa daw siya. Kaya yan, may kaso siya. Pinagmalaki pa ni Arnold, bakit daw walang kaso yung mga magnanakaw? Kasi daw hindi sila umaamin. Yan po pala ngayon, pag hindi ka umamin, wala kang kaso. Anak ng tinapay, oh. Yan po ang batas ni Arnold Clavio. Batas ng mga hindi bayaran. Okay. May isa pa po akong gustong talakayin. Yung eto naman po. Sinabi po kasi ni Senator Robin Hood Padilla, pinipilit po sila eh. Totoo yung sinasabi ni Alan Peter Cayetano. Iniisa-isa na sila. Alam niyo po si Robin, maaaring hindi po kumuha yan ng abogasya.
Maaring hindi po yan kasing tatalino ng mga senador natin na abogado. Pero alam niyo po kung ano ang meron sa mga dito po sa mga kay Robin Padilla na wala po sa ibang matatalino. Common sense at street smart po siya. Yung talino po ni Robin galing po sa experience niya sa totoong buhay. Parang namimiloso po lang si Robin minsan pag sumasagot, pero yun po ang katotohanan. Yang mga sinasabi ni Robin, hindi nyo po makikita sa libro yan. Street smart nga eh. Opo, kaya nga po sabi ko, hindi po siya law. Hindi po siya lawyer. Pero meron po siya street smart. Alam niya po yung kaganapan dahil laki po siya sa totoong buhay. Hindi po katulad ng ibang senador na sa gated community. Pag umuwi na ng bahay, hindi na po nila ramdam yung lahat. Si Robin Hood, galing po yan kung saan man tayo galing. Pare-pareho. Mas malala pa nga dahil nabilanggo talaga yan. Okay. Kaya pag sinabi niyang takas, alam niya ibig sabihin ng takas at itinakas. Ito po, pinagpipilitan po na si Robin Hood Padilla ay ipakulong sa salang obstruction of justice. Dahil pinatakas niya raw po itong si Senator Bato. Tandaan po ninyo, wala pong warrant of arrest sa local court si Senator Bato. Wala rin pong, alam nyo, ito malupit itong mga to eh. Nung araw, hindi pala nung araw, nung isang taon lang, sabi nila, hindi tayo nakikipagtulungan sa ICC. Makikipagtulungan tayo sa Interpol. Ngayon po, maski Interpol, ayaw na po maglabas ng mga red notice para kay Bato para ipahuli si Bato. Bakit? Feeling nila na kuryente sila sa ginawa nila sa ginawa ng Pilipinas kay Tatay Digong. Ginamit yung Interpol para makulong si Digong. Ngayon po, direkta na. Hindi po tayo miyembro ng ICC, kaya po maingat si Boying noon, nung siya ay DOJ pa. Maingat si Boying sa pagsasabi na hindi tayo nakikipagtulungan sa ICC, pero makikipagtulungan tayo sa Interpol. Ngayon, wala na pong Interpol. May warrant of arrest ang ICC, direkta na, sila na po. Sino nag-utos sa inyo na manghuli? Kaninong batas ang sinusunod ninyo? Batas ng dayuhan? Wala na pong pagkukunwari eh. NBI, direkta kami. ICC, talaga may direktang kontak ang NBI sa ICC? Saan pong batas na pwedeng mag-utos ang ICC sa NBI? Wala na po tayong ganun eh. Kaya po sabi, maski po sa batas ng ICC, dadaan ka sa local court. Kaya nga nadulas yung judge ngayon, di ba? Hinanapan sila, asan yung na dumaan sa local court. Kaya lang, nagmuni-muni yata si Mami. Yung judge sa ICC. Anyways, wala pong local court warrant of arrest. Yan po ang malinaw. May warrant of arrest ang ICC. Hindi tayo membro ng ICC. Ganyan pa rin po ang paninindigan natin. No? Okay. Ngayon, obstruction of justice. Sabi ni Robin Padilla, sabi ng gustong ipakulong si Robin dahil pinatakas daw si Bato. Dito po sila nagre-react. Pinatakas ko raw si Bato. Obstruction of justice. Hindi kami tumakas. Naglalakad kami. Ang tawag doon, kalokohan. Siyempre, yung walang kamalay-malay na si Percy Sendanya na hindi nabigyan ng maleta pero mas maangal pa sa mga nabigyan ng maleta. Siguro pinagtatawanan lang to si Percy Sendanya ng hindi na mga nabigyan ng maleta. Sige, ikaw na makipagtalo para sa amin.
Hindi issue kung naglakad, tumakbo o lumipad kayo. Ang punto, pinatakas mo si Bato. Ang totoong lokohan ay kung hindi ka makakasuhan. Alam mo, si Serdanya, kayo po ay mambabatas ng Pilipinas. Sige nga po, magsabi nga po kayo ng batas ng Pilipinas na nagsasabi na pwedeng utusan ng ICC yung ating mga law enforcement para manghuli. Asan po yun sa konstitusyon natin? Opo, bailable po siya. Pero kahit po bailable siya, ang pangit pong pakinggan na huli nyo si Robin Padilla dahil obstruction of justice. Ano po ina-obstruct na justice ni Robin? Wala naman pong kaso yan. O, sige, mamaya po, pupunta tayo riyan. Dito muna tayo. Si Robin Hood po, alam niya po yung konsepto ng tatakas. Dahil nabilanggo po siya eh. Ikaw ba, nabilanggo ka na, Percy Sendanya? Yung sinabi niyang naglakad lang kami, maraming pulis doon, hindi naman sila hinuli. Sa tingin niyo ba totoo yun o hindi? Totoo yun kasi may CCTV. Hindi sila hinuli. Ano po ibig sabihin ng hindi sila hinuli? Tumakas po ba yun? Dinaanan po nila yung mga pulis? Hindi sila na hinuli? Hindi po pagtakas yun. Sendanya, bago ka magsalita, ito ang sitwasyon. Sabi ng Senado, poprotektahan namin, protective custody. Hindi namin ibibilanggo si Robin Padilla. Si Bato. Alam mo ba ibig sabihin ng protective custody? Kami magpoprotekta kay Senator Bato. Hindi siya magagalaw, hindi kami papayag na arestuin siya ng walang warrant of arrest na hindi nasa batas, di ba? Yan po yun, protective custody. Poprotektahan namin si Bato. Hindi po siya bilanggo namin. Bakit? Kaya, nung ayaw na ni Bato, nagkakaputukan eh. Bakit pa ako rito? Delikado na buhay ko rito. Nilulusob yung Senado dahil sa kanya. Wag na po tayo, yung sarili na ni Bato. Ayaw niya na sa proteksyon ng Senado. Yun po yun. Naglakad sila palabas. Nakita sila ng mga pulis, hindi po sila inano. Sabi ni Robin eh, marunong ka pa. O ngayon, gusto niyong palabasin na si Bato ay pugante. Ano ang basis ninyo? Warrant of arrest ng ICC. Alam niyo po ba kung sino po ang may mga warrant of arrest? Yung mga kilala ko lang po, si Benjamin Netanyahu ng Israel, Prime Minister ng Israel. Si Vladimir Putin ng Russia, Presidente ng Russia. Dumalaw po sa Russia si BBM sa ASEAN meeting ng Russia tsaka ASEAN. Inimbitahan po ni BBM si Putin na pumunta sa Pilipinas. Okay. Ito ang sinabi ni Robin Padilla. Tinanong niya, kapag pumunta si Putin sa Pilipinas, isusuko niya rin ba siya sa ICC? Diba? Yan yung sinasabi ko sa inyo eh. Bagamat hindi lawyer, hindi kasing talino ng mga lawyer, lahat ng mga tanong ni Robin Padilla, talagang swak na swak eh. Inimbitahan niyo si Putin eh. May ICC warrant of arrest katulad ni Bato. Mas malupit pa nga si Putin eh. Dahil si Putin, totoo ang kaso niya talaga, hindi gawa-gawang kaso. Talagang nilusob niya talaga yung Ukraine. War crimes. Yun talaga yung ICC, hindi yung internal.
Questionable pa nga yan si Bato. Inutusan siya ng presidente, magpatupad ka ng magandang proyekto. Ano po yun, Mr. President? Labanan natin ang droga. Tumutupad nga eh. Tumutupad lang nga po si... Hindi ko na... Teka lang, pipindutin ko lang yung ads ha. Kawawa naman tayo, wala tayo. Hindi tayo kumakita. Nakalimutan na naman ni Badong. Ano lang ng ano. Trabaho lang ng trabaho, walang ads. Mag-ads naman tayo. Okay. Yan yung sinasabi natin eh. Paano yan? Halimbawa, pumunta rito si Putin. Ito, napaka-practical. Di ba inimbita ni BBM si Putin? Dalaw siya rito. Inimbitahan pa rin itong bumisita sa Pilipinas. Dapat ding malinaw kung isusuko rin ba ito ng pamahalaan. Pag hindi nyo po sinuko si Putin, nasa Pilipinas, tatawagin nyo rin ba na pugante si Putin? Ito na mga pugante, kayong mga medyang hindi bayaran. Mga hindi bayarang media, tawag nyo kay Bato pugante. Inimbitahan siya ng presidente natin, tatawagin nyo bang pugante si Vladimir Putin? Bakit hindi nyo tatawagin? Yan yung sinasabi natin, double standard kayo eh. Bakit hindi nyo tatawagin pugante? Si Bato, ano ba kaso ni Bato sa Pilipinas? Walang kaso? Saan may kaso si Bato? Sa ICC? May kaso ba sa Russia si Putin? Wala. Saan may kaso? Sa ICC. Pareho lang sila ni Bato. Pero si Bato pugante. Si Putin, bisita. Logic ni Arnold Clavio tuloy. Logic po ni Robin Padilla. Talagang logic eh. 'Di ba? Inimbitahan nyo. Tatawagin nyo bang inimbitahan ng Pangulo ang puganteng si Vladimir Putin? Hindi nyo po sasabing pugante siya. Dahil siya po ay bisita. So, ibig sabihin, depende sa tao ang pag-apply ng batas dito. Kaya sasabihin nyo ba, proteksyonan ni BBM si Putin. Obstruction of justice yan. Yan ba akusahan nyo, kayong mga hindi bayarang media? Akusahan nyo ba si BBM na obstruction of justice? Kasi hindi hinuli. Papahuli niya ba kay matibag si Putin? Inimbitahan tapos pinahuli. Ang sabi nila, may warrant ang ICC. Inimbitahan naman ng ating presidente si Putin sa Pilipinas. May warrant din ng ICC kay Putin. Ano ngayon ang ikakaso nyo sa presidente? Ang sinasabi ba ninyo kapag pumunta rito si Vladimir Putin, isusuko nyo rin siya? Pilipino lang ang kaya nyong isuko. Yan ang katotohanan. Pilipino lang po ang kayang isuko ng ating gobyerno. Ang tapang-tapang natin, amin to, atin to. West Philippine Sea, atin to. Sabi rin ng China, kanila yan. Sabi rin ng Vietnam, kanila yan. Sabi rin ang dami pong may-ari niyan. Pero ito po, tunay na Pilipino, si Bato. Isusuko namin to. Wala ba tayong korte rito? Meron. Bakit hindi nyo kasuhan dito? Ayaw namin eh. Bakit namin kakasuhan dito?
Legal yung ginawa nila dito. Sa ICC, illegal. Dito, legal. Puta, wala naman tayo sa ICC nung ginawa nila yan. PNP chief ka. Inutusan ka ng presidente, magkundak ka ng war on drugs. Ang droga ba rito, illegal? O illegal? Illegal. Doon, legal. Puta, magkaiba talaga. Legal pala doon sa kanilang droga eh. Kaya, pag nilabanan mo ang droga, nilalabanan mo yung legal. Anak ng pupa. Sila yung batas nila, yung utak nila, yung kultura nila, iba sa atin. Dito mo pinatupad eh. Kaya sana, 2028 na, maging presidente si BP Sara, maitatama po lahat yan eh. Isang presidente lang po, katulad na naging presidente po si Tatay Digong, naitama po lahat. Isang presidente lang po yan. Ito pa, yung sinasabi ni Robin Hood na laban. Ito po talaga, ganyan sila ng ganyan, laban yan eh, di ba? Laban. Asan na po ang laban daw ninyo? Hinahanap ni Robin Hood. Asan na yung laban nyo? Sumagot po yung Liberal Party. Dear Mr. Padilla, kita nyo mga bastos. Tawagin nyo naman na senador. Gusto nyo ba si Laila de Lima, tawagin din namin Dear Saba. Formal yang nyo eh, Mr. Padilla, hindi nyo siya kinikilalang senador? Dear Mr. Padilla, hinahanap ninyo ang laban sign, narito pa rin. Nakataas, hindi para sa pansariling interes, kundi para sa hustisya. Hustisya daw. Anong hustisya yan? Selective justice. Hustisya laban sa mga Duterte, pero wala kaming pakialam sa mga tunay na magnanakaw. Yan po ang hustisya ng mga Liberal Party. Nakataas, hindi para sa kapangyarihan. Utot nyo. Lahat ng ginagawa nyo para sa kapangyarihan. Kundi para sa kalayaan. Kalayaan saan? Nakataas, hindi para sa ilan. Ilan lang naman kayo eh. Kundi para sa demokrasya at sambayan ng Pilipino. Ayan na naman kayo. Ang demokrasya po ay rule of majority. Majority po ng Pilipino ngayon ay maka-Duterte. Kung sumusunod po kayo sa demokrasya, majority po ng Pilipino galit sa flood control. Bakit po hindi ang rally nyo sa flood control? Bakit ang rally nyo ay laban sa Duterte? Kung talagang sumusunod kayo sa demokrasya. Halos lahat ng Pilipino, 99%. Yung 1% lang, yun yung mga magnanakaw. Sila lang hindi tutol. Tutol sa mga magnanakaw sa flood control. 99%. Bakit tayo nyo makisama kung kayo pro-democracy? Lahat ng Pilipino tutol sa magnanakaw sa flood control. Pro-democracy kayo. Bakit ayaw nyo makisama sa mga tunay na mga Pilipino? Peke kasi kayo. Mga magaganda lang kayo magsalita. Kaya wala na naniniwala sa inyo eh. Ito po, may maganda po ako nakita rito. Speaking of basura, sabi po ni Professor Van Ibiernes. Ito po, inimbitahan po ng Canadian Prime Minister, si BBM. Sabi niya, speaking of basura, naalala nyo pa ba na nagpadala dati ng barkong basura ang Canada sa Pilipinas? Ngayon lang tayo nakaganti. Ando na ngayon sa Canada ang basura na galing ng Pilipinas. Bawing-bawi tayo. Okay, ito po ang pahayag naman ni Topacio dito po sa plunder case ni Senator Marcoleta. Pasensya na kayo, ang kati ng ilong.
Kahit sinong tanungin yung legal expert, pilit na pilit po itong plunder para lang maging non-bailable. As a matter of discretion, ay pinipilit nilang plunder. Bakit po? Para po makulong si Senator Marcoleta. Pinipilit po nila plunder ang ikaso. Pero katulad po ng inuulit natin, dapat po may ninakaw na pera ng taong bayan or nagkamal ka ng ill-gotten wealth. Pag sinabi pong ill-gotten wealth, galing po sa nakaw, galing po yan sa masamang gawain. Kaya ka po nagkaroon ng yaman na mahigit 50 million. Ang linaw po, lahat po nakakaunawa, yung 75 million na pinag-uusapan natin na ayon sa hindi bayarang si Arnold Clavio ay inamin daw ni Marcoleta. Opo, inamin niya po na ito ay binigay para sa campaign sa pangangampanya ni Senator Marcoleta. Yan po. Tinitwist po nila yung katotohanan. Itong mga hinayups na to. Kaya po, yung iglesia, hindi po sila titigil, sabi po nila. Alam niyo po ang ginawa ninyo, matagal po ang Iglesia ni Cristo. Tuwing election lang po, masasabi natin na nagiging involved sa politika. Marami po Duterte supporter na Iglesia ni Cristo. Ganon din po, maraming Katoliko at maraming ibang reliyon na Duterte supporter. Pero hindi po sila yung as Iglesia ni Cristo, ganon. Hindi. Ngayon lang po, tinuturuan ninyo. Kasi sino po ang hindi susuporta kay Senator Marcoleta? Proud na proud po ang mga Iglesia ni Cristo na mayroong isang senador na nagkataong Iglesia ni Cristo na na naninindigan o naghanap ng katarungan para po sa mga Pilipinong ninakawan at binabaha. Proud po ang Iglesia ni Cristo. Tapos bilang ganti ninyo sa ginagawa ni Marcoleta, kinasuhan ninyo. Pero yung mga magnanakaw, wala pa rin kaso. Ano sabi ni Arnold Clavio? Bakit walang kaso? Si Marcoleta kasi umamin eh. Yung iba hindi umamin. Puta, ganun pala yun. Magnakaw ka ng trilyon, huwag kang umamin, wala kang kaso. Ang katwiran yan. Yan ang katwiran ng mga hindi bayaran. Yan yung mga katwiran na buhay ka pa. Pinapanalangin ka na ng lahat na sana kunin ka na. Mga kapatid, yan lang po ang ating topic. Teka lang, tignan.